Hi Juan, kilala mo ako personally at alam kong alam mo din ang kwento ng buhay ko. Pero bago ang lahat ng matiwasay at komportableng buhay na tinatamasa ako ngayon, gusto ko lang ibahagi ang isang parte ng buhay ko na iilan lang nakakaalam at tinatago ko sa likod ng aking mapait na nakaraan. Sa ngayon, people know me as Miss Marie, isang brand owner at kasalukuyang namumuhay ng komportable. Pero ang buhay ko 15 years ago ay sobrang layo sa buhay ko ngayon. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa kung ano man ang meron ako. Na ni sa panaginip ay hindi ko inaakala na mangyayari sa akin. 2010, nakagraduate ko lang ng high school noon. Alam kong hindi ako kayang pag-aralin ng nanay ko sa college. Dahil bata pa lang ako nang mamatay ang tatay namin. At ang mga kapatid ko ay huminto na rin sa pag-aaral. I was 17 nang sumama ako sa isang recruiter ng mga katulong sa probinsya namin sa Negros. Una niya akong dinala sa Cebu. Swerte naman kahit paano ay nabigyan agad ako ng employer, isang pamilya sa Konsolasyon. Pero hindi ako nagtagal doon. Sobrang lupit nila sa akin. Pagod at bugbog sa trabaho at minsan ay gutom pa. Tiniis ko yun ng mga ilang buwan. Sa kakarumpot na sweldo ko, pinilit kong makaipon kahit pamasahe lang pabalik ng Negros. Doon ka nakilala si Alan, isang construction worker sa ginagawang kabilang bahay. Madali kaming nagkapalagayan ng loob. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon, siya naman ay tubong pagabian. Unang buwan pa lang namin ni Alan ay may nangyari na sa amin. Nangako siya sa akin na papakasalan ako. Nangyari na ang kinakatakutan ko noon. Buntis ako ni Alan. Nang sinabi ko sa kanya tungkol dito, nagalit siya sa akin. Akala daw niya ay nag-iingat ako. Gulong-gulo ako noon sa mga sinabi niya. Lumipas ang 2 araw ay hindi na siya nagpakita sa akin. Nang pumunta ako sa site, sinabi sa akin ng mga kasama niya na ilang araw na hindi pumapasok si Alan. Nalaman ko din sa kasamahan niya na may asawa at mga anak na pala si Alan sa kanila. Halos gumuho ang mundo ko noon. Pakiramdam ko ay ibinigay ko naman ng lahat sa kanya, pero ito ang naging sukli. Hindi ko inisip na bumalik noon sa amin. Alam ko magagalit ang nanay ko. Sa halip na makatulong ako ay isang malaking problema pang iuuwi ko sa kanila. Nung malaman ng mga amo ko na buntis ako, pinaalis nila ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Si Gary, ang kasama ni Alan, tumulong sa akin. Pero ang akala kong bukal sa loob na tulong ay may masakit palang kapalit. Ibinahay ako ni Gary, pinakain at tinulungan. Pero sa ikalawang linggo, ang pagtira ko sa maliit na barong-barong niya, naranasan ko ang lahat ng pababuyo na sasapitin ko sa kamay niya ng mga kaibigan niya. Isang gabi, habang natutulog ako, umuwi siya na nakainom. Tumabi siya sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong inakap at hinalikan. Nung pumalag ako, sinabi niya sa akin na hanggang siya ang nagpapalaman sa akin, gagawin ko ang lahat ng gusto niya. Wala akong pera noon kahit piso. At ang alam kong wala din akong pupuntahan. Gusto kong subukang mahalin si Gary. Pero ibang ugali niya. Alam ko din ang mga bisyo niya at kaya niyang gawin sa akin. Simula noon, halos gabi-gabi niya akong ginagamit. Pero ang akala kong sukdulan ay may isasagad pa pala. Isang beses, umuwi siya kasama ang matandang foreman nila. Inuman sila at nang medyo lumalim na ang gabi, tinawag ako ni Gary. Halos hubaran niya ako sa harap ng kasama niya at pinagyayabang pa niya na alipin daw niya ako. Foreman, gusto mo bang matikman si Marie? Yun ang sinabi niya nang hilahin niya ako at napakandong ako sa kanya. Hinilan niya ang duster ko at tumambad ang dibdib ko sa matandang lalaki. Umiyak ako noon, nagmakaawa, pero parang wala silang naririnig. Huwag ka nang tumanggi, nakabayad na ako kay Gary. Yun ang sinabi ng foreman sa akin. Nilabas din ni Gary ang kutsilyo at nanlilisik ang mga matang tumitig sa akin. Halos kalad ka rin niya ako papasok sa kwarto at pinagbantaan ako na papatayin kung hindi ako susunod sa gusto niya. Halos masuka ako sa amoy ng matanda, lalo na sa hininga nito. Nakapikit ang mga mata ko habang ginagawa niya lahat ng kahalayon sa katawan ko. At nang matapos ito ay narinig ko pa itong sinabi na babalik siya sa susunod na sweldo. Pagkaalis ng matanda ay agad akong nagbihis. Pero bago pa man ako tuluyang makapagbihis ay pinasok ako sa kwarto ni Gary at ginamit ako. Ganun ang nangyayari tuwing Sabado kasama ang foreman niya.
Nakikita ko din na nag-aabot ito ng 200 kay Gary. Isang beses naman, 4 silang magkakasamang nag-iinuman. Kasamang matanda, isang medyo bata pa, at isang halos kaedad ni Gary. Pinilahan nila ako noon, at ang pinakahuli ay yung si Ado. Kaedad siya ni Gary, malaki ang katawan, at may kalakihan din ang kargada. Halos mawalan ako ng hininga nang sinulan niya akong gamitin. Nagsisisigaw ako sa sakit at nagmamakaawa sa kanya na itigil dahil buntis ako. Pero bingis silang lahat sa pagmamakaawa ko. Ang gabing iyon, nawala ang baby ko. Pero kahit dalhin ako sa ospital ay hindi ginawa ni Gary. 3 araw akong nilalagnat noon. Pero walang pakialam sa akin si Gary. Hanggang isang araw, dumating doon si Ado. Natakot ako sa kanya. Pero sinabi niya nagsisisi siya sa ginawa niya sa akin. Inabutan niya ako ng pera at sinabi niya na magpakalayo-layo na ako. Naisip ko na pumunta sa pier at ang makarating ako ay agad akong sumakay sa barko na papuntang Maynila. Pagkabayad ko ng pamasahe, 300 na lang natira sa akin. Pero sinabi ko sa sarili ko na lahat ng hirap ay naranasan ko na kay Gary. Wala nang bagay ang hindi ko nakakayanin pa. Pagdating sa Maynila, nagsimula akong maglaboy. Sinikap kong huwag mabawasan ng perang natitira sa akin. Sa gilid lang ako ng kalsada natutulog hanggang makarating ako sa Dangwa. Dito nag-aalok ako sa mga nagbebenta na tutulong ako kahit pakainin lang ako. Paminsan-minsan naman ay nanghihingi ako ng mga bulaklak na nakakalat lang. Pagkatapos ay inaayos ko at ibinibenta ko sa kalsada. Minsan may bumibili, minsan wala. Pero kumita lang ako ng 30 sa isang araw ay alam kong may makakain na ako. Halos 1 taon na ganun ang sitwasyon ko sa Dangwa. At ang makaipon ako ng nasa 1,000, namili ako ng mga bulaklak sa mga truck na nagdi-deliver galing Baguio at Laguna. Hanggang ang kapital kong 1,000 ay dumoble ng dumoble. Nagkaroon ako ng maliit na inuupahang bahay malapit sa Riles. At kahit paano ay nakakakain na ako ng maayos. Yun na naging buhay ko araw-araw. 5 taon after ko takasan ng buhay ko sa Cebu, nakita ko ulit si Ado. Sinabi niya sa akin na matagal na niya akong hinahanap. Maayos na ang buhay ni Ado. Contractor na daw siya sa mga construction at sinabi niya sa akin na hanggang ngayon, pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin at ang pagkawala ng baby ko. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa pwesto ko. Nanliligaw siya ng masugid at alam kong sincere naman ang intensyon niya sa akin. Hanggang sa sinagot ko siya. Sinama niya ako sa bahay niya, tinulungan mapalago ang pwesto ko at naging mas komportable ang buhay ko. Sa sumunod na taon ay nagpakasal kami, nagkaroon ng anak at kahit papaano ay nakatulong na ako sa pamilya ko sa Negros. Ngayon, sinubukan ko din ang ibang negosyo. Nagsimula sa sabon hanggang sa iba't ibang skincare products. Noong una, taga-benta lang pero ngayon sarili ko ng brand ko. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Pero kung puro galit lang ang pinairal ko noon, baka hanggang ngayon ay nakasadlak pa din ako sa puti. Nagpatawad din ako. Pinatawad ko ang isa sa mga bumaboy sa akin noon. At nagawa ko pa siyang mahalin ng huli. Sa buhay, kailangan mo magpatawad. Lalo na kung gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Masakit man ang unang pagtatagpo namin ni Ado, pero pinili pa rin niya akong mahalin sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Maraming hindi makakaintindi kung bakit mas pinili kong mahalin ng isang taong minsan ang bumaboy sa akin. Pero ako, alam ko sa puso ko na tama ang ginawa ko. Pinatunayan niya ni Ado over the years. Na tama ang desisyon ko na magpatawad at muling maniwala sa pag-ibig. Hanggang dito na lang, Juan. Maraming salamat sa pagpapaunlak po na maibahagi ang kwento ko at tanging si Ado at ako lang ang nakakaalam.